Good evening, mga kamista. Ah, kung saan man po kayo naroon sa oras na ito, saan man panig ng mundo, anumang oras dyan, isang mapayapang araw o gabi ang ipinaabot ko po sa inyo. Na nawa po lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan at maayos. Magre-react lamang po tayo sa mga nangyayari ngayon. Alam naman ninyo, medyo may mabigat na issue na nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Hindi ito simpleng issue lamang, mga kamista. Ito ay tungkol sa pag-i-impeach sa VP or sa Vice President ng Pilipinas. At ang malaking usapan nga po issue ngayon is yung nangyayaring problema na mukhang sinasadyang iantala o i-delay ang impeachment na dapat pong isa katuparan ng Senado. Alam niyo po, mga kamista, nakakalungkot kasi meron po tayong tinatawag na rule of law. And at isa nga po sa mga under nito is no one is above the law. Ibig pong sabihin ng no one is above the law, ang lahat ng citizen po, kasama po ang mga government official, ay subject sa batas at hindi sila ang dapat mangibabaw. Everyone should be accountable sa ating batas. Hindi po pwedeng yung mga mahihirap lamang ang nagkakaroon ng kaparusahan kung sila ay minagawang kamalian. At pag ikaw ay mataas na opisyal na, ikaw ay pinagtatakpan ng mga kapwa mo opisyal sa gobyerno. Mali po ito, mga kaibigan, mga kamista. Hindi po tama ang nangyayari sa atin sa Pilipinas ngayon. Ang Senado ay naatasan para dinggin ang isang complaint. Kung ang mababang kapulungan, kagaya po ng Kongreso, ang trabaho po kasi nila ay mag-prosecute din. Para po kung may mga opisyal na nagkasala, ay sila po ang magpapasa nito para dalhin sa mataas na ahensya ng gobyerno ng ating Senado upang litisin ang isang opisyal ng gobyerno. At ang issue nga po dito ay ang ating Vice President na ipinutulak po ng Kongreso na ito ay maimbestigahan dahil sila po ay nakakakita ng sapat na ebidensya upang isalang sa impeachment proceeding ang Vice President ng Pilipinas. At ang trabaho po ng Senado ay dinggin ang usaping ito, ang hinaing na ito, ang kasong ito. Pero sa nangyayari po, mga kamista, mukhang itong mga mambabatas natin ngayon na dapat na nangangalaga sa ating justice system sa Pilipinas upang maprotektahan ang dignidad ng ating saligang batas, ay mukhang sila pa na dapat duminig ay sila pa ang sadyang mukhang pumipigil sa prosesong ito. Ang dahilan, hindi natin malaman o maintindihan kung bakit nangyayari ito. Kasi mga kamista, tandaan po natin, ito po ay legal na proseso. Ito po ay dapat gawain upang mapangalagaan ang dignidad ng ating saligang batas. Kung ang isang katulad po ng ating Vice President na binibigyan pa rin naman ng tsansa na maipagtanggol ang kanyang sarili at patunayan ang kanyang sarili na hindi niya nagginawa yung mga bagay na yon sa Senate hearing, ay basta hahadlangan na lamang ng mga kaibigan niya, ng mga kasamahan niya, ng mga kadikit niya, ng mga senador na kasangga niya
para wag lamang matuloy ang proceedings o ang proseso para sa impeachment ay hindi po naman yata tama. Maling-mali po mga kamista. Maling-mali na ito ay tutulan na lamang ng basta-basta at hindi na dinggin. Ito ay pagpatay sa hustisya na dapat ay makamtan ng sambayan ng Pilipino. Hustisya na kung talagang itong ating Vice President ay nagkasala, ay dapat niyang pagbayaran. Kung hindi naman siya nagkasala, bakit kinakailangang pigilin? Bakit hindi niya patunayan doon sa hearing na gagawain at na dapat dinggin ng Senado? Bakit hindi niya patunayan doon na siya ay walang kasalanan at hindi siya gumawa ng mali? Bakit kinakailangan pigilan ng mga kasamahan niya, ng mga kaibigan niya, ng mga kasangga niyang senador ang procedure na ito? Bakit? Kasi may tinatago ba? Meron bang ayaw malaman? Meron bang itinatago ang kanilang kampo? Itong si Vice President at itong mga kaibigan niyang senador na nagpoprotekta sa kanya na huwag matuloy ang impeachment. Meron ba silang sikreto na itinatago? Ano ang sikreto bang itinatago nila kaya pinipilit nila itong pigilan at huwag matuloy? Kung ganun po mga kamista, na ang isang impeachment na ito ay pipigilan na lamang ng hindi naaayon sa pagsunod sa saligang batas, hindi po ito healthy sa ating konstitusyon. Hindi po ito healthy sa ating saligang batas na ipinagmamalaki natin sa buong mundo na tayo bilang isang Pilipinas ay meron tayong konstitusyon at saligang batas na sinusunod ng lahat ng tao. Kasi po, maliwanag na pagpatay ito sa hustisya. Maliwanag na na dahil pinipigilan nila na matuloy ang proseso, ibig sabihin may itinatago sila. Maliwanag na pag nagkaganon, pinatay na nila ang demokrasya. Demokrasya na maipatupad ang saligang batas, ang batas na kung may nagkasala o na kahit isa ka pang mataas na opisyal ng gobyerno ay dapat litisin. Alam niyo mga kamista, nakakahiya sa mga ibang bansa. Dahil pag ito po hindi talaga natuloy, yung impeachment na yan, pagtatawanan lang naman tayo ng ibang bansa at mas lalong walang maniniwala sa atin na tayo ay democratic country. Na wala na pong magtitiwala sa atin. Wala nang maniniwala. At mas lalo nang walang maniniwala sa ating gobyerno. Mga kamista, nakakalungkot lamang na ang proseso ng ating batas ay ina-apply lamang pala sa mga maliliit na tao. At dahil sa nangyayaring ito, kung tuluyan na talagang hindi matuloy ang impeachment proceedings para kay BP Sara, ay mas lalo nang mawawalan ng tiwala ang mga maliliit na tao sa ating pamahalaan at sa ating konstitusyon. At kahit ilang pahong beses maupo kung sino man ang mananalo sa mga darating pang panahon na presidente o mauupong gobyerno, wala na pong magbabago. Wala na makapagbubura sa isip ng mga mamamayan na pag ikaw ay nasa mataas na katungkulan, ikaw na mismo ang nagpapatakbo na lamang ng tadhana. Ibig sabihin, kahit gumawa na kayo ng kawalang hiyaan dyan sa taas, kahit na may mali na kayong ginagawa, ay hindi kayo mananagot. At tanging maliliit na tao na lamang ang nililitis at ginagamitan ng batas. Pero kayo dyang mga nasa taas, walang batas-batas sa inyo dahil kayo mismo ang gumagawa para sirain ang ating saligang batas.
Nakakalungkot mga kaibigan dahil lamang sa siguro may utang na loob sila rito sa VP, sa ating Vice President. Dati sila ay magkakaibigan, sila ay magkakasama, magkakapartido. At kahit na may ginawa ng mali, ay kukonsintihin nila ito. Pipigilan nila ang proseso ng batas para lamang huwag mabulgar ang sikreto. Sa tingin ko mga kamista, may malaking sikreto at may malaki pang matadamay kasi kung ipagpapatuloy nila ang impeachment kay BP Sara. At natatakot silang ituloy yon dahil may mas malaki pang sorpresa na mabubulgar kung matutuloy ang impeachment. Hindi natin alam kung magkano rin ang mga umiikot. Hindi mo mawawala sa isip ng tao na may perang umiikot dyan para lamang siya ay maprotektahan. Para sa ating mga senador na patuloy na nagpoprotekta kay BP Sara, alam nyo na ang ganti ng mga tao sa inyo. Alam nyo na kaya naman siguro kayo nilagay ng mga tao dyan ay para protektahan ang ating saligang batas at ang ating mamamayan, ang ating Pilipinas. Nakakadismaya mga kamista. Kasi maswerte nga itong si BP Sara kasi pag natuloy ang yung impeachment proceedings na yan, may chance siyang patunayan kung talagang wala siyang ginawang mali. Maipapaliwanag niya doon niya ipaliwanag kung namali yung anong akusasyon sa kanya. Pero dahil sa ginagawa niyang yan at sa ginagawa ng kanyang mga kaalyado, lumalabas din na tama ang bintang sa kanya. Na totoo nga yung kanyang mga ginawang mali. Na yung mga pagwawaldas ng pondo ng bayan na hindi maipaliwanag ay totoo. So mga kamista, abangan na lang natin kung ano mangyayari pa sa mga darating na araw. Nakakalungkot lamang dahil hindi masimulan-simulan. At itong mga kakampi ng Vice President ay iba ang interpretasyon sa batas. Palibhasa, hindi naman talaga sila lahat mambabatas. Hindi sila talaga mga abogado na nag-aral ng batas. Sino ba? Tignan nyo kung sino yung mga kakampi ng Vice President. Sila ba ay nag-aral ng batas? Sila ba ay dumaan sa pag-aaral ng batas? Ano ba sila dati? Kaya mga kamista, matuto tayo sa leksyon na ito na nangyayari sa ating Pilipinas. Huwag tayong bumoto ng mga politiko na walang kinalaman sa batas. Mga politiko na dating artista, na dating wala namang kinalaman sa batas ay nandidiyan at sila pa mismo ang nagpoprotekta sa mga maling gawain ng kanilang kasamahan. Nakakalungkot mga kamista. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa inyo. Maraming natutuwa dahil yung mga kumakampi kay BP Sara, pero hindi nila alam na ito ay pagpatay sa hustisya, sa hustisya, sa saligang batas. Hindi nila naiintindihan na ito ay pagpatay din sa sarili nilang karapatan. Nakakaawa ang ating bayan kung puro ganito na lamang. Hanggang saan mo yung mga kamista, hindi ko maintindihan kung ano magiging reaksyon pa dito. Nakakalungkot lamang kasi hindi tumatakbo ang tamang proseso. Pinapatay lamang ng mga politiko na hindi nakakaintindi ng kanilang tungkulin. Nasa Senado sila para dinggin ang kaso, hindi para patayin ang kaso. Hanggang dito na lamang mga kamista, at sana
pagdasal natin ang ating bayan na sana dumating din ang araw na ang nagpapatakbo ng ating bayan at ang mga nakaupo sa Senado ay kilalanin ang rule of law at maintindihan nila ang ibig sabihin ng no one is above the law. Mga kamista, magandang gabi. Pagpalain tayo ng may kapal. At sana bukas paggising natin o sa mga susunod na araw, may magandang balita na may maayos na balita. Mga kamista, magandang gabi sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon at sana manatili kayong may paniniwala sa saligang batas at huwag tayong mawala ng pag-asa. May pag-asa kung pipili tayo ng tamang mga taong mauupo. Hanggang dito na lamang at hanggang sa susunod po ng ating vlog. Mabuhay po kayo at pagpalain po kayo ng mahal na Panginoon. Sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum. Mag-iingat po tayong lahat. God bless us all. Mapa-DDS man kayo, o PBBM, o PINK, o kahit ano pa man ang inyong political affiliation. God bless you all at sana maliwanagan na tayo ang isip natin sa tama. Isipin po natin lagi, no one is above the law. At dapat po iyan ay isa puso ng mga politikong nakaupo. No one is above the law. Huwag po nating paglaruan ang saligang batas ng ating bayan. Magandang gabi po sa inyo lahat.